Magandang umaga po sa inyong lahat ng mga tao dito sa buong mundo. Ako po ito si Misyonaryong Diosdado Shiga Dohiling Jr., the Missioner of the Master of the Universe, the Santisima Trinidad, God of all gods, King of all kings, Master of all masters, Divine Master Benedirecto Jr., King of all kings, Master Benedirecto Jr., Divine Grand Master Ben Madron Icul the First. Pizza 30 po ngayon, buwan ng Agosto 2020. Ngayon mga kapatid, pagpatuloy ko po sa inyo ang pagsasalaysay patungkol sa talambuhay ng aking Diyos, Divine Master Robin Idira Icleo Sr. Mga kapatid, matapos nga ang misyon niya doon sa Central Visayas, lalo na doon sa bandang siyudad ng Cebu, matapos niyang gamutin ang isang abogado na si Attorney Rafael Himarino, mga kapatid, ay bigla na lang siyang nawala doon sa pamamahay ni Attorney Rafael Himarino. Bigla na siyang nawala. Ang pagkawala niya ay hindi nalaman ni Attorney Rafael Himarino. Bigla siyang nawala at yun na nga, dahil umuwi siya doon sa sa kanilang bahay doon sa Puyangi. Ngunit mga kapatid, hindi alam ni Panginoong Divine Master Robin Idira Icleo Sr. na April 10, 1947 ay namatay na pala itong kanyang ama na si Tatay Jose Icleo. April 10, 1947. Namatay na itong si Tatay Jose Icleo. At ang nakakagulat nga mga kapatid, dahil ng pagkamatay ni Tatay Jose Icleo ay nakahiga lang ito at sinabi sa kanyang mga anak, sa kanyang asawa na si Nanay Justiniana Icleo, na hindi muna siya magpapalibing hanggat hindi dumating si Ubing. Dahil Ubing man ang nickname ni Divine Master Benedirecto Sr. Sinabi yun ni Tatay Jose Icleo na hindi muna siya magpapalibing hanggat hindi darating si Ubing, dahil mayroon siyang pakay at mayroon siyang ibibigay nito kay Ubing. Kaya namatay si Tatay Jose April 10, 1947 mga kapatid, ay hindi pa ito nila inilibing at pinapahiga lang ito doon sa loob ng kwarto, sa katri sa loob ng kanilang kwarto. At nang nakahiga nga ito doon, dahil itong si Moises, Tatay Moises Icleo at si Tatay Nicolas Icleo ay palaging naglalaro sila, at dahil sa kanilang paglaro ay napakaingay nilang maglalaro. Kaya nabigla sila dahil sa ingay ng kanilang paglalaro ay biglang magsasalita naman itong si Tatay Jose na nakahimlay na, nakahiga na doon sa loob ng kwarto nila na sa katri. Bigla ito magsalita na, "Hoy Nicolas at Isik, huwag kayong maingay dahil nakadisturbo kayo sa aking pagkatulog dito." Bigla itong nagsalita. Ito namang si Nicolas at saka si Moises nagulat din, biglang nagulat, at nila, tumakbo sila kaagad doon sa kanilang nanay, Nanay Justiniana. Sinabi na, "Nay, si tatay, di ba patay na?" Nagsasalita doon sa doon sa kwarto. Pinuntahan naman nila. Pagpunta nila doon sa kwarto at pinupulsuhan nga nila yun, pinupulsuhan nila dito sa kamay. Pagpulso, wala naman pulso at wala naman, patay naman, nakahiga naman. Kaya sabi pa naman nanay ni Tatay Isik, si Nanay Jose, sabi, "Ikaw naman Isik, kayong dalawa, pinagluloko niyo ako Patay na nga itong tatay ninyo, nagluloko pa kayo na sumisigaw pa." Sabi naman ni Nicolas sa si Moises, "Totoo talaga na nagsisigaw yan na daw na anuhan siya sa boses namin dahil naglalaro kami. Huwag daw kaming maingay." Sabi naman ng dalawa. Kaya hindi yung pinapansin ni Nanay Justiniana dahil hindi niya alam na hindi rin niya narinig na gano'n na nga ang nangyayari. Kaya balik naman sila sa trabaho, ang dalawa balik naman sa paglalaro. Minsan naman may isang araw na maglalaro nga itong dalawa talaga, itong si Nicolas Icleo at saka si Moises Icleo ay nandun pa sa loob ng kwarto na nakahimlay yung tatay nila, nakahiga doon sa loob ng kwarto. Si Tatay Jose nakahiga na dahil patay na saghiran ba, maanuhan ng paa ni Tatay Jose, matamaan sa kanilang paglaro, ay bigla pa itong
nakahiga. Bigla pa itong tatay, "Uy, ba't niyo ako tinamaan? Sabi ko sa inyo, huwag kayong magmalikot dyan dahil natutulog ako dito." Ito namang dalawa, bigla namang takbo itong dalawa. Alam na nila, napatay na nga itong si Tatay Jose, nakahiga na nga nakaganyan na, patay na nakahiga na. Biglang gumanyan, huwag kayong malikot nga, natamaan na ako sa paglaro ninyo. Bigla namang takbuhan naman itong dalawa. Dahil sa takot, patay na ang tatay nila, bigla namang bumangon, nagsasalita. Sumbong naman doon sa nanay, Nay, halika, punta natin doon sa kwarto. Si tatay bumangon, nagsasalita, pinagalitan kami na natamaan daw siya sa paglaro namin. Takbo naman itong si Nanay Justiniana doon sa loob ng kwarto. Pagtakbo doon sa loob ng kwarto, tiningnan nila, saan bang bumangon dyan nakahiga naman yan nakahiga lang naman yan kita nyo. Hindi bumangon talaga yan, nagsasalita, pinagalitan kami. Pinulsuhan na naman ni Justiniana, pinulsuhan. Pagpulso, wala na nga pulso, patay na patay na, hindi na nga mainit, malamig na. Dahil hindi pa nga nagpalibing mga kapatid, hindi pa talaga nagpalibing. 7 araw na nakahiga si Tatay Jose. Nakahiga araw-gabi, 7 gabi at 7 araw nakahiga, hindi pa nagpalibing dahil gusto niya na pag dumating na si Divine Master Robin Directly Senior, tsaka pa siya magpalibing. Kaya nangyari mga kapatid, hindi nga nagpalibing hanggang dumating, umabot pa ng April 17, 1947. Pag abot ng April 17, tsaka namang dumating ni itong si Divine Master Robin Directly Senior na galing nga doon sa Cebu. Na hindi nila alam kung saan din galing itong si Divine Master Robin Directly Senior. Kaya nang dumating ito, sinalubong agad ito ni Nanay Justiniana nang iyak. Iyak na iyak talaga si Nanay Justiniana. Sinabi, "Bing, salamat na dito ka na, dumating ka na." Sabi naman ni Divine Master, Nay, ba't iyak na iyak ka? Ano bang nangyari sa'yo? Ba't namumulay ang mata mo sa kakaiyak? Sabi naman ni Nanay Justiniana, "Ang tatay mo patay na." "Ha?" Sabi ni Divine Master, "Patay na." Takbo si Divine Master, takbo siya, pasok siya kagad sa kwarto. Pagpasok niya doon sa kwarto, tingnan niya, nakahiga nga si Tatay Jose Cleo doon. Pagkahiga doon, biglang nagsasalita. Paghiga niyo, tinitigan niya. "Tay," iyak si Divine Master, "Tay, ba't mo ako iniwan? Di ka nagpaalam sa akin na ikaw ay alis na pala." Ganyan. "Kasalanan ko to, Tay, na patawarin mo ako, Tay, na namatay ka, wala ako dito." Iyak na iyak si Divine Master at si Divine Master, umiyak talaga dahil namatay si Tatay Jose na hindi man lang niya natulungan, hindi niya nagawa ng paraan, hindi niya na-resolve kung ano bang problema, ano bang karamdaman na dinamdam niya. Kaya mga kapatid, pag iyak niya, biglang nagsalita si Tatay Jose. Sabi niya, "Tagal na nga sana akong namatay, kaya lang hinihintay kita kung kailan ka darating." Gulat naman itong si Divine Master Directly Senior. Nagulat naman itong, sabi patay na, ba't nagsasalita pa? Kaya sabi ni Tatay Jose, "Bing, tagal na sana akong namatay, kaya lang inaantay talaga kita, hindi ako nagpalibing hanggat hindi ka darating dahil mayroon akong ibibigay sa iyo." Mayroon daw ibigay sa kanya. Doon naman si Tatay Jose, doon si Nanay Justiniana, mga kapatid niya nandun sa loob ng kwarto, nagsipag-iyakan. Nagsasalita naman itong si Tatay Jose. Nagsasalita naman. Pagsasalita, "Ano ba yung ibibigay mo sa akin, Tay?" Sabi niya, "Ibibigay ko to sa iyo, itong libro, itong librita. Dahil pag makuha mo na ito, saka pa ako aalis." Sabi naman ni Divine Master, "Hindi ko tatanggapin yan, Tay, yung librita na ibigay mo. Hindi ko yan tatanggapin dahil ayaw kong mamatay ka." Sabi naman ni Tatay Jose, "Ibibigay ko to sa iyo, sasauli ko to sa iyo dahil ikaw ang may-ari nito." Sabi ni Tatay Jose. Kaya sabi naman ni Divine Master, "Hindi ko talaga tatanggapin yan, hindi ko tatanggapin yan." Kaya walang nagawa si Tatay Jose sa pagpapumilit niya na ibigay yung librita, sauli yung librita doon kay Divine Master Directly Senior. Wala siyang nagawa dahil ayaw tanggapin ni Divine Master Directly Senior yung librita na sinasauli niya. Kaya lumabas na lang sila ng kwarto, at si Divine Master Directly Senior nagpaiwan doon sa loob. Nagpaiwan siya doon sa loob dahil gusto niyang malaman talaga kung bakit niya
ginawa yon. Bakit nangyari yon kay Tatay Jose Eclio? Gusto niyang malaman kung ano ba talaga ang pinakamalalim na dahilan. Kaya nang umiwan na silang mga magkakapatid niya at saka yung nanay niya, ay tinanong ni Divine Master Robin Jr. kung ano ba talaga ang buong katotohanan. Kaya doon sila nag-uusap, si Tatay Jose Eclio at saka si Divine Master Robin Jr. Sinagsabihan na si Divine Master Robin Jr. na tayo ay mayroon tayong mga kaibigan na hindi makita, mga kaibigan na espirituhanong. At itong libreta na to, ay ikaw talaga ang may-ari dito dahil hindi ka ordinaryo na tao. Ikaw ay isang makapangyarihan na tao. At kaya ako alis dahil mayroon akong ibang utos na susundin doon naman sa kabilang dako, kabilang lugar na naman ang pupuntahan ko. At dito, maiwan kayo dito, itong mga pagkain natin dito, itong kalubihan, itong niyoga natin, itong lahat ng itong mga tanim natin dito, mga kalibre, kamote, sapat na ito para kayo ay mabuhay dito. Kaya wag mong pabayaan itong mga kapatid mo, itong nanay mo, wag mong pabayaan, wag kayong masyadong magmalikot sa kanya. Alagaan yung nanay nyo. Kaya umiyak na rin si Divine Master. Sabi niya, hindi ko talaga tatanggapin yan dahil ayaw kong mamatay ka. Ayaw kong mawala ka dito sa mundo. Kaya itago mo na lang yan dahil hindi ko talaga tatanggapin yan. Yun na ang nangyari mga kapatid. At sinabi niya na mayroon talagang misyon na ipapagawa ang members ng Spiritual Division doon kay Panginoong Divine Master Robin Jr. Kaya ang nangyari mga kapatid, nang umalis na si Divine Master Robin Jr. doon sa kwarto, ay tinawag naman ni Tatay Jose itong si Tatay Moises Eclio. Tinawag niya ang isa niyang anak na si Moises Eclio. Pagkatawag niya kay Moises Eclio, doon niya ibinigay yung libreta. Binigay ni Tatay Moises Eclio yung libreta. Kaya pagkabigay ni itong si Tatay Moises Eclio, inosente ito, wala itong alam sa trabaho, sa misyon na ginagampanan nila. Kaya tinanggap yun ni Tatay Moises Eclio. Tinanggap ang libreta. Pagkatanggap ni Tatay Moises Eclio sa libreta, doon nagsimulang putol-putol na ang boses ni Tatay Jose Eclio. Putol-putol na ang boses hanggang sa nawala na nga talaga ito ng hininga. Nag-iyakan naman sila uli dahil namatay na talaga pagka April 17. April 17 po talaga siya tuluyang na nawala na ng hininga at nawala na ng malay, hindi na talaga bumangon muli. Hindi gaya ng dati na namatay siya April 10, babangon-bangon pa. Nakipag-usap pa na nagsisigaw pa na huwag kayong mag-ingay. Kaya nung nangyari na yun, yung April 17 naman, tsaka naman ay tukma naman, timing naman pagdating ni Nanay Orsing. Nanay Orsicia Eclio nga mula sa Surigao. Si Nanay Orsing Eclio ay nahiwalay yun sa kanila dahil doon yun nag-aaral sa Surigao, sa Nicolas College. Doon siya nag-aaral. Kaya pag uwi niya, nagulat siya bakit ang daming tao sa kanilang bahay. Pag dating niya doon sa bahay nila, pinagsabihan niya, kaya maraming tao sa iyong bahay dahil ang tatay mong si Jose ay patay na. Yun, iyak naman si Nanay Orsing Eclio. Gumugulong-gulong pa siya sa lupa na parang isang maliit na bata dahil sa sobrang lungkot na naramdaman niya. Kaya mga kapatid, nang pagkamatay ni Tatay Jose Eclio, ay ginabukasan, inilibing nila yon kinabukasan. Pagkatapos ng malibing yun, kinabukasan na naman ay mayroong isang malaking barko na dumaong doon sa Sitio Puangi. Doon mismo sa Sitio Puangi. Dumaong doon sa may diyan sa may bandang Kamagong, diyan yun dumaong yung malaking barko. Malaking barko na dumaong. Kaya nang dumaong yun ay nakita talaga sa mga mata nilang magkapatid nila Divine Master Robin Jr. na sumakay si Tatay Jose Eclio. Pero nalibing na yun kahapon lang nalibing na yun. Pagka kinabukasan, dumaong yung isang malaking barko. Pagdaong ng isang malaking barko, nakita nila mismo sa mga mata nila na sumakay nga itong si Tatay Jose Eclio doon sa malaking barko na yun. Sumakay si Tatay Jose hanggang umalis. Pagkasakay ni Tatay Jose doon sa malaking barko, umalis ang malaking barko. Pagkaalis ng malaking barko, nagpito pa. Nagpito pa. Nagpito pa.
hudyat na sila ay aalis na. At tiningnan talaga nila yung pinagmasdan nila yun hanggang nawala na ang barko, hanggang nawala sa kanilang paningin. Yan ang nangyayari mga kapatid noong kapanahon na yun. Kaya dahil sa labis na kalungkutan ni Panginoong Divine Master Benedict Jr., sinisi niya ang kanyang sarili. Bawat isa sa kanila ay sinisisi ang kanilang mga sarili dahil sa sobra daw kapilyuhan niya, pinabayaan niya ang kanyang ama, lagi siyang umaalis na hindi nagpapaalam. At sinisi pa nga niya itong mga members ng Spiritual Division na nung din dahil sa utos ng members of Spiritual Division ay hindi mamatay ang kanyang ama dahil maagapan niya yon, matulungan niya yon. Pero wala siyang magawa. Sabi niya, wala talaga rin ako magawa dahil may utos rin ako na dapat susundin. Kaya dahil sa sobrang kalungkutan na nangyari na yon, ay umalis siya doon sa Puyangi. Umalis talaga siya sa Puyangi. At nilibang-libang niya ang kanyang sarili doon sa mainland. Pumunta siya doon sa mainland at doon siya nagmisyon naman sa mainland. Doon niya ginawa ang mga panggagamot na mga inano niya. At nalungkot naman itong si Nanay Justiniana dahil bigla namang nawala itong si Panginoong Divine Master Benedict Jr. Kaya nga, nalungkot naman ito. Yan nang bumalik si Panginoong Master Ben Idira Ecleo Sr., bumalik yun pagkalipas ng ilang araw. Pagkabalik niya, natutuwa naman itong si Nanay Justiniana na bumalik sila. At sa pagkabalik niya, ay nagpasya itong si Nanay Justiniana na lilipat sila sa pagtira doon sa Surigao City na mismo. Doon na sila sa Surigao City titira. At ito naman ang susunod kong isasalaysay sa inyo mga kapatid. Yung pagtira naman nila doon sa Surigao City at pag-aaral nila ni Tatay Moises Ecleo at Divine Master Benedict Jr., pag-aaral nila doon sa Central School sa Surigao City. At yun, isasalaysay ko yun sa inyo uli, sana antabayanan nyo ang susunod na pagsasalaysay kong iyan. Yung panahon naman na pag-aaral nila doon sa Central School sa Surigao City. At hanggang dito na lamang dahil mataas-taas na. At magandang umaga ulit sa inyong lahat sa aking Diyos, Divine Master Benedict Jr., King of all Kings, Master Benedict Jr., Divine Grand Master Benedict Jr. Sa lahat ng mga makita at hindi makita, magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong lahat sa inyong panonood sa YouTube channel kong ito. Tabayanan nyo, marami pa akong mga talambuhay na ipapayag sa inyo patungkol sa ating Diyos, Divine Master Benedict Jr. At sana nasisiyahan kayo at na intindihan nyo kung bakit tinatawag ko siyang the Master of the Universe, Santissima Trinidad, the God of all gods, King of all kings, Master of all masters. Yan po ang dahilan mga kapatid. Hindi po ordinaryo ang aking Diyos, Divine Master Benedict Jr. Noong kabataan niya hanggang sa ngayon. Hanggang sa ngayon talaga yun. Hanggang sa ngayon. May history po yan kung bakit nagkaganito po ang takbo ng PBMA at saka Rubinian. Malalaman nyo yan kung patuloy nyong subaybayan ang mga YouTube videos kong ito. Malalaman nyo yan kung bakit nagiging Rubinian tayo. Malalaman nyo yan. Malalaman nyo yan. At sasabihin ko yan sa inyo sa dulo, sa maraming videos pa na mangyayari mga kapatid. Maraming videos pa na ipapalabas ko para maintindihan nyo talaga kung paano iligtas ang mga sarili ninyo. Di bali na yung sa akin dahil nakuha ko na yung sa akin. Yung sa inyo, yun ang hanapan, yun ang paraan, yun ang hanapin nyo, yun ang pagsisikapan yung makamtan yung sa inyo. At hanggang dito na lang, magandang umaga uli sa inyong lahat.